Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw is nasa pangalawang araw na tayo ng ating series, which is Trusting in God's Plan. Pero ngayong araw, mag-focus tayo sa faith and sa pagiging amazed natin by God's grace. So ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin in lieu of our series is yung Psalm chapter 62 verse 8. So in English Standard Version, sabi rito, "Trust in Him at all times, O people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us." So in Tagalog translation naman, or in Magandang Balita Biblia, mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas, siya ang kublihang may dulot na lunas. So, ang main point lang naman or main message ng Bible verse na ito is sa Kanya tayo magtiwala. Kumbaga, parang same lang to sa devotion natin kahapon or sa Bible verse na tinalakay din natin kahapon. Kasi nga, trusting God's plan. Siguro lang to, another perspective. Pero kung titignan natin, sinasabi lang din dito na magtiwala tayo sa Kanya sa lahat ng oras. Kasi siya yung safe place natin. Kumbaga, siya yung nagbibigay ng shelter sa atin. So, para mas mapalawak pa ang pagkakaintindi natin sa Bible verse na ito, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, the more we trust God, the more He amazes us. So, the more na nagtitiwala raw tayo sa Kanya, is mas lalo niya tayong ginagawang abundant sa grace niya, which is why nagiging which is why mas lalo tayong naa-amaze sa Kanya, kasi nga sabi dito, the more we trust God, the more He amazes us. So paano ba niya tayo na-amaze? Diba? Sa pagiging abundant natin mula sa mga blessings na binibigay niya sa atin, di ba? So, the more that we trust in Him is mas nagiging abundant yung dating ng blessing sa atin. And, kumbaga, mas binibless niya tayo kasi alam niyang nagtitiwala and nagre-rely tayo sa Kanya. So, we should always remember to always and trust God more than anyone and anything else. Number 2, we can pour out our hearts before God because He understands completely. So, kailangan doon natin or kaya natin and dapat nating ibuhos yung mga puso natin, nilalaman ng puso natin kay God kasi siya at siya lang yung tanging kahit sabihan mo ng kahit anong problema mo is wala kang matatanggap na kahit anong judgment. Kasi even sa friends and family mo, hindi mo alam kapag nagsasabi ka ng problem mo, hindi natin may iwasan yung may masasabi at masasabi sila about you and your situation. Pero when it comes to God, kapag sa Kanya mo ibinuhos yung puso mo, yung nilalaman ng puso mo, siya yung numero unong makakaintindi sa'yo. And wala kang marireceive na any judgment from Him. Kasi ganon niya tayo kamahal and ganon niya tayo iniintindi. So we should just trust Him and pour our hearts unto Him. And number 3, God carries the burden for us. So sinasabi rito na yung mga problema natin, di ba lagi niyang sinasabi, itaas natin lahat ng worries natin kay God. Kasi He will be the one to carry the burden for us. Kaya nga siya, di ba, sinacrifice siya si God the Father, sinacrifice niya yung only Son niya, only begotten Son, para isalba tayo sa mga kasalanan natin. And with that, siya yung nagkikarry ng burden ng mga kasalanan natin kasi siya yung nag-sacrifice. And He is still sacrificing a lot more for us para lang mabuhay tayo, para lang mailigtas tayo sa mga kasalanan natin at sa iba pang bagay. So, He is the one carrying the burden for us. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application.
Number 1, trust in God at all times and be amazed. Kasi nga sabi, diba, the more that we trust in God, the more He amazes us. So we should trust Him at all times and be amazed, diba? Para maging amazed tayo sa grace or presence niya, is magtiwala lang tayo sa Kanya. Kasi kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, doon natin mas nakikita or mas na-appreciate yung mga bagay na ginagawa niya para sa atin. Kaya na-amaze tayo kasi na-appreciate natin siya kasi nga nagtitiwala tayo sa Kanya. Number 2, pour out your heart before God. So, yun na nga yung kanina sa teaching. We should pour out our hearts before God kasi nga siya yung nag-iisang nakakaintindi sa atin ng buong buo. No any judgments included. Basta naiintindihan ka niya and mahal ka pa rin niya despite everything. And number 3, take refuge in God. So, paano take refuge in God? Kasi nga sabi, diba, God is a refuge for us. So, we must take refuge in Him. So, when we say refuge kasi, ano siya eh? Kumbaga, a condition of being safe. Kumbaga, comfort zone natin. Kumbaga, doon, yung refuge, parang siya yung nagiging shelter natin from our troubles or at times of danger. So, kumbaga, sa Kanya tayo umuwi. Sa Kanya tayo lumalapit. At times of downfalls or when we are in need. Kasi nga sabi dito, shelter from danger or trouble. So, sa Kanya tayo umuwi at lumalapit every time we need to. So, we must take refuge in Him and Him only kasi He is the one who is all-knowing and He controls everything. And with His love and faithfulness to us, He can conquer everything. Kaya nga sabi dito sa ating series is we must always trust in God's plan.